Hoy, Pilipinas! Magandang araw po sa inyo. Maulang araw dito sa Pilipinas at maulan para sa tadhana ng kampo ni Digong. Anyari? Bakit parang yung sinasabi ninyong weak leader, pinapataob kayo? Parang tumataob ngayon ang kampo ni Digong. Ano yan? Si PBBM ba may gawa niyan? Weak leader si PBBM paano niya magagawa yan? O baka naman karma yan? Anyari? Yung maisog rally ninyo, hindi natutuloy, kasalanan ni PBBM yan. Pati yung bagyo, kasalanan ni PBBM. Hindi kaya karma yan? Sa tingin ninyo ka-coffee? Baka naman karma yung nangyayari na yan, no? Paano? Weak leader naman si PBBM. Hindi niya magagawa yan. Kasi ang definition ninyo ng strong leader, magaling magmura, magaling magsusumigaw. Yan, mala style ni Digong. Yan kasi ang definition ninyo ng a strong leader Kapag tahimik lang at nagtatrabaho ng maayos, weak yan Kasi hindi kaya magmura weak yan. Yan ang definition nyo. Pero tingnan nyo ngayon, Ano kayo ngayon? Apektado kayo ngayon. Nakikita nyo ba ka-coffee? Naglabas ng official statement si Digong dahil sa mga nangyayaring ito. Bakit affected kayo? Weak leader naman si BBM Bakit parang affected kayo? An open letter to the people of Tacloban and the Philippines dahil dyan sa naun siyaming mautog rally dahil sa bagyo. Pero sinisisi nila si PBBM dyan. Sinisisi nila ang administrasyon na ito. Hindi lang yan ka-coffee At yung mga pulis dyan sa Davao, ilang batalyon ang dumating dyan? Special Action Force. Tinanggal yung mga pulis dyan. 30, na-relieve yung mga pulis dyan at papalitan sila. Ano yan? Ibig sabihin, may problema sa leadership dyan po sa Davao. Sige, ang mayor, may control yan sa mga pulis, sa local government unit. Deputation ng NAPOLCOM Binigyan ng authority ng NAPOLCOM na i-manage ang kapulisan. Sumasabit Nag-launch ng sariling Oplan Tukhang. Ilan yung nanlaban? 7 agad, ilang araw lang. Nanlaban agad. Sabi ng leadership ng PNP, wala kaming ganyang programa. Si Basti Duterte, nag-launch ng sarili niyang programa. Ngayon, natsugi tuloy lahat yung pulis na yan. 30. At may dumating dyan na 2 batalyon ng SAF. Sa balita, natanggap daw po ng newsline. 2 batalyon. Ano yan? Para palitan itong mga natsugi na pulis o arestuhin si Kibuloy. Yan ay hindi pa malinaw. Nangangamoy. Anyway, sige, dito tayo sa letter na ito ni Digong. Apektado pala si Digong Weak leader lang pala magpapataob sa kanya I am writing this open letter to the people of Tacloban in the light of recent events that have brought inconvenience. Yan naman pala, alam ninyo, discomfort and disruption in their lives. Itigil nyo na kasi ang mautog rally na yan kasi tinan nyo, yung intention nyo kasi hindi maganda Siraan ng administrasyon di ba? Hindi maganda yan. Itigil nyo na yan. This is for all those whose flights have been canceled. Travel to the city have been restricted. Normal activities disrupted by unscheduled power interruptions and obstruction in the use of the Remedios Trinidad Romualdez Plaza. Kasi pinupula nila dyan, bakit daw maraming truck dyan sa plaza na yan? Isisihin ninyo si Petilla. Si Governor Petilla ang may jurisdiction dyan sa park na yan. Hindi doon kayo magreklamo. Hindi kay Romualdez, hindi kay PBBM. Di ba? Reklamo ninyo yan. Violate yung karapatan ninyo. Di ba? Karapatan ninyong magpahayag. Freedom of speech ninyo. Violate. Hindi sampahan ninyo ng reklamo. Di ba? Bakit si PBBM? Dami-dami yung mga abogado dyan Sampahan ninyo ng reklamo yan. Kasi ginipit, violate yung constitutional rights ninyo. Di ba? Article 3, Section 4. No law shall be passed abridging the freedom of speech. Yan, violate yung freedom of speech ninyo. Sampahan ninyo ng reklamo yan, si Petilla. Kasi siya ang governor dyan. At ang park na yan, under jurisdiction yan ng governor's office. Hindi si PBBM, hindi si Romualdez. All these places and activities have one thing in common. The Maisog Rally scheduled on May 25, 2024. As part of the Marcos administration's policy of stifling peaceful dissent, they are doing everything to prevent this rally from happening. Ibig sabihin, yung bagyo na ito, itong aghon na ito, kasalanan ni PBBM yan. Para ma-prevent daw ang everything Sabi ni Digong ngayon, ginagawa daw po lahat ng ito para maiwasan o hindi mangyari itong rally nila. So, ang galing pala ni PBBM. Hindi weak si PBBM. May kapangyarihan siya Nautusan niya yung kalikasan Bumagyo sa araw na yan. Puntiryahin ang Tacloban, Eastern Samar. Ang lakas pala ni PBBM. Makapangyarihan si PBBM dito Grabe, nakokontrol niya na ang bagyo. So hindi siya weak nagkamali kayo sa pagtawag sa kanya ng weak. Hindi siya weak dahil nakontrol niya ang bagyo. This is not the first time, okay?
They succeeded in preventing the rally in Bulacan province, first in Malolos City and then in the town of Bustos. Oh, naiwasan ni PBBM sunod-sunod. Ibig sabihin, kung battle ito, talo pala kayo. Kasi sunod-sunod yung tagumpay ni PBBM. O baka naman kinakarma kayo dyan. They failed to do that in Davao City, Cebu City, Tagum, Davao del Norte, and Dumaguete City. Innocent government workers were either relieved or suspended as collateral damage to these rallies, including Davao del Norte Governor Edwin Hubahib and Cebu City Mayor Michael Rama. The message is clear. Unless you do your part in thwarting these rallies, you pay dearly for it. Again, kung may na-violate doon sa karapatan ng mga sinuspending mayor, sinuspending governor, magsampa kayo sa korte, di ba? Legal battle 'yan. Kung matibay yung inyong pinangahawakan, sampahan niyo ng reklamo. Ganun lang 'yan eh. Di ba? Gumagana yung justice system, makasabihin niyo pati yung judiciary controlled na rin ni PBBM. I was city mayor for ito na naman. Naglitanya na naman si Digong dito. Okay. I was city mayor for 22 years. Okay. And president for 6 years, but I never ever prevented anyone from exercising his or her right to peacefully assemble. Totoo ba? Totoo ba, Akbayan? Totoo ba, bayan muna? Totoo ba to? Gabriela, totoo ba itong sinasabi ni Digong? Freedom of expression is very important and even more so now when there is no transparency. There is no transparency, accountability, peace, and security in our country. Alam mo, ng panahon ni Digong, sabi ng Philippine Coast Guard, hindi sila transparent sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Ito lang, na si PBBM naging administrasyon, mas naging transparent sila. Oh, ano yan? There's no transparency ngayon. There's no accountability ngayon. There's no peace and security in our country, sabi ni Digong. Legit ba? It is a sad day for Philippine democracy. On second thought, this is a challenge for us to prove that we deserve democracy and the rights that come with it. Kayo lang naman ang gugulo dyan eh. As someone once said, they have rights who dare defend them. It is in defense of those rights that we speak up and continue to speak up until those who seek to deprive us of them will get the message that we will not allow them to do so. Go, push nyo lang yan. Gawin nyo lang yung gusto ninyo dyan. Mag-rally kayo, magkilos protesta kayo, mag-maisog rally kayo dyan, mangampanya kayo as early as now, kahit for 2025 elections pa yung ginagawa ninyo. Gawin nyo lang. Huwag lang kayo makaistorbo, nakakaabala pa kayo eh. Once again, my apologies not only for indirectly being the cause. O yan, at least alam nila. The cause of all inconveniences. O yun. Umamin din kayo. Kayo yung nagiging cause ng inconvenience heaped upon all of you by the forces of darkness that threaten not only our rights to express our grievances, but the very existence of our nation. Si Digong dapat tumigil na lang ito kasi naging presidente na siya ng 6 na taon eh, di ba? Pahinga na lang kasi siya dyan, di ba? Let PBBM lead, ika nga. Huwag na kayo magano dyan, panangingialam pa kayo dyan, 6 na taon na kayo nandiyan sa pwesto eh. Ngayon, iba naman, gusto nyo, kayo na naman mag-control dyan. Maghintay kayo sa 2028. Pag nanalo kayo, si Sara Duterte manalo dyan, idiswerte kayo, di ba? Kayo na naman mag-control sa gobyerno. Pero ngayon, respeto naman. Irespeto nyo si PBBM dahil 6 na taon siya, 4 na taon pa, nanalo siya eh. Hinalal siya ng 31 million Filipinos. Irespeto nyo yan. I apologize in advance for more of this because we will not be cowed into submission until we are all allowed to freely speak once again. Ito ka, nakapagsalita siya sa Facebook. Sa pamamagitan nitong open letter na yan. So, paano ginigipit ang karapatan niya magsalita? Pwede siya mag-record ng video. Ilabas niya sa kanyang Facebook. Ginipit ba siya dyan? Hindi siya ginipit dyan. Ano sinasabi ninyong ginipit dyan? Again, my apologies to the people of Tacloban and the entire Filipino nation for whatever inconvenience, difficulty, and even suffering this may cause them. At the end of the day, it is not for my own benefit, but for every Filipino citizen. Totoo ba? Hindi ako naniniwala. Porte tayo sa Filipino citizen, hindi tayo naniniwala na makikinabang tayo dito sa ginagawa nila. Sila lang yan ang makikinabang. Tigil nyo na yan. Di ba? Mag-cooperate na lang kayo. Tumulong kayo sa gobyernong ito. Huwag yung sira kayo ng sira eh. Respeto naman. Tapos na kayo dyan eh. Di ba? Respeto naman. Maghintay kayo dyan. Kung mangangampanya kayo, mangampanya kasi kayo. Huwag kayong magsira ng kapwa ninyo. Huwag yung siraan ng gobyerno ng Pilipinas. Sabihin niyo yung magagawa nyo at pag nakita ng taong bayan na mukhang sincero kayo sa gusto nyong gawin, iboboto kayo.
Kung hindi kayo ibinoto, hindi kayo gusto. Ganun lang yun eh. O natanggal kayo dyan sa pwesto, magpahinga muna kayo. Balik na lang ulit kayo sa 2028. Ganun lang yun eh. O siya, anong say ninyo dyan ka-coffee? I-share ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee. Baka di pa po kayo naka-follow sa ating page, ang ka-coffee. Click lang po yung follow. Yan, nasa taas. At kung nasa YouTube naman po kayo, ay make sure kayo po naka-subscribe na. I-click lang po yung subscribe. Yan, nasa lower right. I-click lang po yung subscribe at attendance check tayo sa kapapasok lang po. I-like lang po yung video na yan. Alright, ako yung magpapaalam na muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bantayan natin itong gustong sumira sa gobyerno. Huwag natin hayaan na sirain nila ang gobyerno dahil maraming apektado kapag pinabagsak nila ang gobyerno. Paalam po sa inyo. Ingat po kayo. Bye-bye!